halos lahat two-way players, 'no? Scotty, si Jay Perez, si Newsam, si Oftana, si Ramos, tsaka si Kiambao. Sobrang ganda nito para sa akin, mas malakas 'to kaysa sa Asian Games lineup natin, Boss Pao. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Well, some of the points naman kay Billy okay, eh. Kasi honestly, Boss Pao, ayoko nang makipagtalo kay Billy kasi wala namang ano yan, eh, wala namang balls yan, eh. Hinamon ko na ng Uy, 1-on-1 yan ng pustahan, hindi naman pumalag, mag-relax daw ako. Tapos sinabi pang yung gusto daw manalo ang Gilas ng Tambak, 'no? Nakakatawa na lang talaga si Billy. Alam mo Billy, sa totoo lang, lahat naman tayo ang gusto natin talagang makita dito is yung program. Kasi nga tama ka, nasayang yung World Cup natin, 'di ba? So, do'n alam naman natin na ang may kasalanan nun, eh, si Coach Chot, 'di ba? So, if ever, bigyan muna natin ng chance. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino 'no, lagi tayong iniisip natin sa totoo lang ito si Billy mahilig sa imported, dapat wala ka dito sa Pinas, eh. Kasi lagi mong pinagmamalaki New Zealand. Saan ba galing si Tom Baldwin? Dun. Kaya lagi niyang sinasabi, "Sana matalo natin New Zealand." Siguro 'pag nangyari yun tsaka lang mangyayari yung ano 'no, yung respect ni Billy sa Philippine basketball. So, Kung mananalo kayo sa New Zealand, kung mananalo tayo versus NCL. lipat ka na, dun ka na lang sa New Zealand. Kasi yun ang coach mo, yun ang team mo, 'di ba? So, para sa akin Boss Pao, eto maganda 'to yung roster natin. Mix 'yan, actually nandiyan si KQ. So, napakaganda nito at alam din natin nandiyan si Carl Tamayo 'no. So, sa'kin sobrang solid nito. Ang kailangan lang talaga natin meron tayong backup na point guard, tsaka yung naturalized player. Para sa'kin if ever si Benny Boatwright, kung gusto natin ng long term, kasi 27 pa lang siya. So, mas maganda yun kasi magiging, familiar siya sa system ni Team Code at the same time, sa magiging Gilas teammates niya. Tsaka hindi na natin poproblemahin yung availability. Kasi, kung lahat tayo gusto natin consistency, kuhain natin yung medyo bata-bata pa. Nothing against Brownlee, magaling 'yan. Pero siyempre ayun, nag-express na naman si Boatwright at nakita naman natin kung gaano kagaling yung mamang yon, 'di ba? Shooter, actually nakikita ko ng bahagya 'no, hindi naman sinabing lahat. Yung laro niya kay, kay Kuya Andre Blatch 'no, may shooting tapos puwede rin sa loob. Tapos may isa pa tayong option, Mas Pao, siyempre import ng team ko Magnolia, si Tyler Bey, 25 lang 'yon. Si Bey naglaro ng, NBA 'yan, si Boatwright hindi nakapasok, nagdilig lang. Pero si Bey, NBA team sa Dallas ata for 1 year tapos, 4 years 'yan sa ano, NBL sa sa US. So, maganda rin kasi, marami siyang, puwedeng gawin para din siyang ayun, mas batang version ni Brownlee. So, para sa akin wala akong problema diyan except dun lang sa naturalized player sana may options kasi last time meron tayong tatlong option diyan, 'di ba? So, yun lang, I don't understand bakit na ang daming hate kay ano, kay Thompson at saka kay Newsam. Alam naman natin Di na ba hindi kulang yung point guard natin? Dalawa lang, no? actually, semi-point guard kasi si ano, eh, si Newsam, eh, pero andiyan si Scotty tsaka si CJ Perez. Napakita naman natin, Boss Pao, 'di ba, na si CJ Perez okey siya sa Asia. Ano ba yung nilalabanan natin, Asia Cup. Nung Asian Games, nung nabigyan siya ng playing time, nakita naman natin yung ano 'no, yung liksi niya, tsaka yung game niya. Honestly, CJ Perez, kung magiging ano natin yung PBA siya ng game 1 'no, yung San Miguel versus Ginebra, yung close fight, siya yung nagpanalo, eh, 26 points siya. So, I think, mas kondisyon 'to kasama ni Scotty. Solid sa'kin 'yan Boss Pao, kasi kung mapapansin mo, yung mga guards natin, halos lahat two-way players, 'no? Scotty, si Jay Perez, si Newsam, si Oftana, si Ramos, tsaka si Kiambao. Mm. 'No, sobrang solid niyan Boss Pao.
Tapos Okay. nandiyan pa si Malonzo. Yun nga lang injured si Malonzo ngayon. Tapos let's not forget, no, si Carl Tamayo tsaka si Edu. Okay. So sobrang ganda nito para sa akin. Mas malakas to kaysa sa Asian Games lineup natin, Boss Pao. For me, isa sa pinakamalaking lineup to ng Gilas pool sa history. Isa to. Then, in terms of point guard, ang daming pwedeng mag-point guard kasi dito eh. You have, siyempre, Scotty, CJ, even Dwight can play point guard. At saka, Pero ang hindi sila ganda pure. Wala tayong pass first yata na point guard dito. No? Yun ang concern ng iba eh. Scotty. Scotty. Okay. Yeah. Pwede. Um, Reba. Sige. In terms sa 3-4-5 ang lalim din eh. We have Jamie, we have AJ. Pwedeng pagsabayin si AJ tsaka si Kai eh. Pwede rin si Carl, you have Carl Tamayo na pwedeng maglaro inside and outside. Kay si Kelvin Oftana din nakita natin sa yung last conference ng TNT. Sobrang ganda ng nilaro niya doon. Dalawa sila ni Ralier at saka ni RHJ. Questionable dito is what would be the result sa case ni Justin Brownlee. That would be my concern. But kagaya sinabi ni JM, we have Ange Kwame playing sa Charles Metropole. So pwede naman siyang pwede man siyang bumalik dito kasi the agreement between the team and Ange in terms of a national team is allowed naman siyang uuwi if merong FIBA sanctioned events. So parang yun din alam ko eh, may agreement din eh. May agreement sila. So, which is a good Pero, thing. bro,